Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at ng Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling sa lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa po nating deboto, at sa mga kasama din natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Sa pang-araw-araw po nating buhay ay gumagawa tayo ng mga desisyon, gumagawa tayo ng mga pagpili. Ngayong araw lang na ito, kaninang umaga pagising ninyo, tinanong nyo ang sarili nyo, maliligo ba ako o hindi? Ano bang damit ang gagamitin ko? Kakain ba ako o hindi? Anong uulamin ko? Anong o-orderin ko? Alala ko tuloy sa bahay namin dati nung mga bata kami, no? Pagka nakahain ng pagkain, tatawagin kami, o kakain na. Kapag kami ay umarte at sabing ayaw kumain o naghahanap ng ibang ulam, no, binibigyan naman kami ng choices ng tatay ko. 2 lang naman ang choices. Kakain ka o hindi. Di ba? Yun lang po. No, hindi kami pinapipili ng ulam. Kung anong nakahain, yun ang kainin. Di ba? O kaya tayo rin ay gumagawa ng mga desisyon sa pagpili. Lalo na sa mga sa buhay natin, ano, sino bang makakasama ko sa panghabang buhay, no? Pipili ka sa napakahabang pila ng mga manliligaw mo. Wow, ang ganda mo namang masyado at ang haba ng iyong buhok, di ba? Pero minsan may mga tao, no, kapag ka nandyan na, magkasama na, sasabihin mo sa asawa mo kasi nagkaaway kayo, hindi kayo magkasundo, sabihin mo, pasalamat ka nga, pinili kita dyan eh. No? Tapos tanungin mo, ilan ba kaming pinagpilian mo? No, wala naman palang pinagpilian, ano? Siya lang pala, no choice lang pala, no? Ganun, ano? Pipili tayo kasi meron tayong pinagpilian, pero pag no choice ka, yun lang talaga yung binigay sa'yo ng Diyos, di ba? No, marami tayong mga pinagdidesisyonan, marami tayong pinipili sa buhay, no? Sa simple at kahit sa mga malalaking desisyon sa buhay. Paano ba tayo pumili? Paano ba tayo magdesisyon?
No? Kadalasan ang nasusunod natin ay yung standards natin o yung gusto ko o ano yung akma o tugma sa aking pamumuhay. Di ba? Kadalasan yung ating mga sarili ang nasusunod. Pero sa mga pagdedesisyon ba natin, natanong na natin o nailagay ba natin sa panalangin ang mga ito? Ngayong araw na ito ay pinapaalala sa atin ni Jesus na sa pagpili, sa pagdedesisyon, huwag natin siyang i-exclude o huwag nating itsepwera ang ating Panginoon sa ating mga pagpili. Maririnig natin ang ating Panginoon, magdamag siyang nagdasal bago siya pumili ng kanyang 12 apostol. Yeah? So masasabi natin na sa ating Panginoong Jesus, napakahalaga ng pananalangin bago siya magdesisyon. No? Kasi malinaw sa kanya na sa bawat pagpili, sa bawat pagdedesisyon, ay hindi lamang ang sarili ang kinukonsidera. Kung hindi, tinatanong din natin ng Diyos kung ano nga bang mas makabubuti para sa atin. No? Kaya ngayong araw na ito, paalala rin natin sa mga sarili natin. Alam ko kayo ay nasa gitna ng pagdedesisyon, gagawin ko ba to o hindi, pipiliin ko ba to o hindi, siya ba o siya ba, ito ba o ito ba. No? Huwag tayo mag-atubili na dalhin ito sa pananalangin. Ang ating Panginoong Jesus, nagdasal bago pumili. Pero Father, bakit ganun? Pinagdasalan ko naman ng matagal. Ilang taon ko rin itong inilapit kay Poong Jesus Nazareno. Ibinigay niya pero parang in the end, parang mali naman yung naging desisyon ko. Pag nagdasal ba tayo, ibig sabihin lahat ng pipiliin natin magiging tama, akma, o tugma para sa atin? Hindi naman yun yung sinasabi sa atin. Kasi ang ating Panginoong Jesus mismo, nagdasal, pumili, pero naroon pa rin si Judas Iscariote. Siya na nagtaksil sa kanya. Ang panalangin, unang-una sa lahat, tinuturuan tayong maging mapagkumbaba. Lumalapit tayo sa Panginoon kasi alam natin at naniniwala tayong merong mas mabuting naisang Diyos para sa atin. Bukod doon sa tama o sa mabuting alam natin na gusto nating mangyari. Pangalawa, hindi lamang tayo tinuturuan nito na maging mapagkumbaba pagdating sa ating pananalangin o sa paglapit sa Diyos. Kung hindi, ipinapaalala sa atin na sa pananalangin, tinutulungan tayo ng Diyos na ang piliin palagi ay kung ano yung mabuti. At iwasan kung ano yung makapagpapasama o magdadala sa atin sa kapahamakan. Diba? No? Pinapaalala sa atin na pumili palagi ng mabuti at ng wasto. At panghuli, no? Sa pananalangin, sabi ko nga, hindi naman palaging perpekto at ibibigay sa iyo yung hinihiling mo. Bakit? Kasi tinuturuan tayo sa pananalangin na ang hilingin palagi ay ang kalooban ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos yan, kahit anong pilit mo, hindi yan magaganap, hindi yan mangyayari. Pero kung kalooban ng Diyos ang lagi nating hahanapin, ang lagi nating hihilingin, alam natin na ito ay ang pinakamabuti para sa atin. Mga minamahal kong kapwa deboto, huwag nating tanggalin sa ating kasanayan at sa ating pang-araw-araw na buhay ang pananalangin. Sapagkat dito, natututo tayong maging mapagkumbaba, pinipili natin ang wasto, at higit sa lahat, pinipili natin ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa atin.